Yung nakikita, meron ba tayong notification na kailangan i-bilapan yung ating AdSense, and then punta lang tayo sa pinakababa, yung manage settings. Pagkatapos ay tap natin yung add tax info. Dito po tayo mapupunta. So United States tax info, ang pipiliin lang natin dito ay yung individual. Alright mga kaibigan, welcome back. Meron tayong panibagong pag-usapan na panibagong ipakita at ituturo sa inyo. Ito ay about sa tax information sa ating Google AdSense account. Paano ba natin dito i-submit at paano ba ito pilapan? By the way, ito ay applicable only sa mga qualified YouTubers kung sila ay pwede nang makasahod. Ito ay kailangan pilapan kasi dito binabawasan yung ating sahod monthly sa ating tax. Kung hindi natin ito pipilapan, hindi rin tayo makakasahod. So kung gusto nyo matuto kung paano ito gagawin at paano ito pilapan at i-submit, ay panoorin lang itong ating kong medyo. Tara, samahan nyo ko. Let's go. Bago pala natin simulan mga kaibigan, ay kailangan nyo pang ilagin yung mismong Google AdSense account sa inyong web browser. So sa akin, gamit ko ay Google Chrome kasi madali lang natin i-access. Pag okay na at nalagin na ninyo yung mismong Google AdSense account ninyo, ay susundan ninyo yung ating gagawin dito para masundan rin niyo yung steps at paano natin pilapan yung ating tax information. So, yun lang. Ilagay natin ngayon yung ating Google AdSense account. So, open natin yung web browser. Sa akin ay Google Chrome. Pagkatapos mag-login, ay i-click lang natin yung sign in. Dito na tayo sa dashboard ng ating AdSense. Pagkatapos punta tayo sa payments. Sa yung nakikita, meron ba tayong notification na kailangan i-bilapan yung ating AdSense, and then punta lang tayo sa pinakababa, yung manage settings. Pagkatapos ay tap natin yung add tax info. Dito po tayo mapupunta. So United States tax info, ang pipiliin lang natin dito ay yung individual. After that, tap na natin yung next. And then, are you a citizen or a resident of the United States? Tap lang natin yung no. Tapos next. Dito, select W8 tax from type. May dalawang pagpipilian. Yung pipiliin lang natin dito, itong pinaka-taas, yung W8 Ben. And then, start W8 Ben form. Hintayin lang na mag-load yung form kasi depende kasi po sa ating connectivity kung mabilis ba o mahina. Pag nalagin na tayo, dito automatically makikita na po yung pangalan natin. Sa tax identity, wala tayong babaguhin dito. Yung sa atin lang ay pipiliin lang natin dito yung nakasulat na country region. Hanapin natin dito yung Philippines. And then pag nahanap na natin, i-tap lang natin and proceed to the next. Swipe up. Dito may dalawang pagpipilian, foreign TIN at US ITIN or SSN. Piliin lang natin dito yung foreign TIN, yung TIN natin na gamit sa Pilipinas. Input natin correctly para hindi magkakamali yung ating TIN number. Pagkatapos ma-input yung TIN number natin, ay i-swipe up natin pataas and then select natin yung next. And then input your permanent address, make sure na sakto at tama. Pagkatapos ma-input, put check the mailing address same as the permanent address. After, tap next. So double check kung sakto ba at wala bang mali. Pwede naman natin balikan, i-back read lang natin kung mayroon tayong correction. And then proceed. So dito ay piliin na natin tong yes and then check. And country, piliin natin dito Philippines. This part may tatlong pagpipilian. So check muna natin yung pinakaunang box. Pag na-check na, ito yung lalabas. So pili tayo dito ng article 13 and paragraph. Withholding tax rate is 15%, and then put check sa reason, and then put check services and other income, and select article and paragraph, and then 0% deduction, and
put check again dito sa reason. And then, put check motion pictures and TV royalties. And select Article 13 and paragraph. And select 15% deduction. And then, put check the reason. And tap next. So, this is it. Ito yung mga nailagay natin na information or data sa ating tax details. So, double check again kung sakto ba. So, dito sa activities and services, so itap lang natin yung no and i-check lang natin yung I certify. And then, tap na natin yung next. Tap I accept and tap next. Dito sa document of review, so I confirm and I have reviewed. Check na natin to, tapos i-tap lang natin yung next. And then, put check dito sa tax form certification and put check also dito sa unchanged status affidavit. And yes, after that, checking, tap natin yung submit. Yun lang. Sana po nakatulong po yung ating tutorial ngayon mga kaibigan at sana huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel at huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating video na i-upload. So hanggang sa muli mga kaibigan, paalam, peace out, bye-bye!